Magandang araw mga kababayan, isang nakakagulat na balita ang bumangon mula sa Los Angeles kung saan si First Lady Liza Tanasmags ng Pilipinas ay nahaharap sa isang malubhang kaso na maaring magbunga ng matinding parusa. Ayon sa mga ulat, posibleng humarap sa hatol na bitay si Liza Tanas matapos mapatunayang guilty sa mga kasong kinakarap niya sa Amerika. Ang mga kasong ito ay may kinalaman sa mga alegasyon ng pandaraya, katiwalian at iba pang krimen na may kaugnayan sa iligal na transaksyon. Ayon sa mga opisyal ng korte sa Los Angeles, si Liza Tanasmags ay nahaharap sa mga seryosong paratang na nag-uugnay sa mga transaksyon at operasyon na nagdudulot ng malaking pinsala sa mga biktima at buong ekonomiya. Ipinakita ng mga ebidensya at testimonya na ang mga kasong ito ay hindi biro at may matinding epekto sa kredibilidad ng unang pamilya. Ang mga akusasyon ay nagbigay daan sa posibilidad na si Liza ay maaaring hatulan ng pitay, isang hindi inaasahang pangyayari na magdudulot ng matinding tensyon sa publiko at sa mga taga-suporta ng pamilya Bangag. Dahil dito, nagkaroon ng matinding reaksyon mula sa iba't ibang sektor. Ang ilang mga eksperto at mga miyembro ng posisyon ay nagsasabing ito ay isang halimbawa ng karma at angkop na parusa para sa mga naunang aksyon ng pamilya Marcos. Samantalang mga taga-suporta naman ng unang pamilya ay nagsasabing ang mga kasong ito ay walang sapat na batayan at isang anyo ng paninira lamang laban sa kanila. Habang ang legal na proseso ay patuloy, ang buong bansa ay nagmamasid kung ano magiging huling hatol sa kaso ni Liza at kung paano ito makakaapekto sa ibahin ng administrasyong Kuting. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sila ng gulo, no? Sila yung, akala ko kasi chismis lang. Hanggang timungin ako sa Facebook, abay, Jay Ruiz pa lang nagsabi at nagpasimula ng kontrobersiyang ito. Sabi ko, ano ba naman ito? No? Kung ganyan ang ganyan, baka hindi na sila umabot ng 3 taon. No? So, pwede siya matapos ang kanyang termino, gaya ng nakasuhan si GMA at si ERAP, matapos ang termino nila. No? Tandaan natin na si Presidente Digong lang ang hindi naging bengatibo, hindi nagpakulong sa kanyang predecessor, hindi niya pinakulong si Noynoy Aquino, no? Pero dalawang presidente, matapos ang kanilang termino, nakatikim ng pagkakakulong, although hospital arrest at saka home arrest. So I hope no mapapabilis yung mga bangag, but alam mo folks, ako nung nabasa ko yung mga chismis nila, sabi ko nga ang opinion ko dyan, di magpakulong si Pangulong Duterte. Kung meron silang warrant of arrest. Subukan nila para magkaalaman na at nang makita ng taong bayan na, doon natin makikita yung power lalo ng taong bayan. We'll see. Ako, kung narinig tayo ni Pangulong Duterte, kung meron nga silang mga ganyang warrant of arrest dyan sa Pilipinas, not from ICC, magpakulong na po kayo at nang magkaalaman para mas mapabilis. Di ba? Pero nung nagkausap kami ni Tatay Digong kagabi, sabi niya, papakulong ako. Matanda na naman ako eh. Oh, sige, wow, sinabi niya pala yan. Oo. Doon sa aming pag-uusap sa telepono, magpapakulong ako. Tignan natin, sige. Kaya ngayon, baka mamaya sila nag-iisip. Abay, baka mamaya talagang mag-alsa ng taong bayan, yung hindi pa nangyayari na sandamuka lang talagang magsasabing tama na, sobra na, bagamat naganap na yan sa Luneta, naganap na yan sa EDSA. No? Kumbaga, ang inaantay na lang natin part 3, kasi yung part 1 yung sa EDSA, part 2 sa Luneta. Baka mamaya pag inaresto nila ang Presidente Duterte, mag-part 3 na, at magresulta, gaya ng parehong resulta ng EDSA 1 at ng EDSA 2 na nasisante yung mga nakaupong presidente. Anong tingin mo, Marlica? Well, sa nakikita ko dito, kung gagawin nila yan kay Pangulong Duterte, baka nga mangyari ang inaasam-asam natin. Baka kumbaga inadya ng Diyos na mangyari o mangyayari ang gagawin nilang pagpapakulong o paggigipit sa kay Pangulong Duterte at nang makita ng tao. Lalo kung gaano kawalang hiya, kung gaano ka bangag ang gobyerno ni Marcos Jr. Kanina, nanonood ako ng speech ni Inday Sara na sinasabi niya na kahit siya magpunta ng mga probinsya
ay sinisisi siya ng taong bayan na ikaw kasi dahil sa'yo nabudol kami. Tapos sinabi ni Inday sa speech niya na siguro ay nung binisita daw niya si Pastor Kibuloy na sinabihan siya na Inday, kaya nangyayari sa'yo yan o yung nagkaroon ng budulan at yung nangyayari ngayon may dahilan. So ako, ganun din naman yung pananaw ko even before sinasabi ko yun sa vlog ko. Baka may dahilan nga itong warrant of arrest na ito. Baka nga ito na yung last resort ng taong bayan na makita kung paano nila hinaharas, dinadrag ang Pangulong Duterte para lalong mag-alab ang kanilang mga damdamin at manindigan na tama na, sobra na, dapat nang gurgurin ang mga bangag. So yan ang nakikita ko dyan. Maharlika, 79 years old, halos 80 na. Pinakaminahal na presidente. 87% satisfaction and approval ratings matapos ang kanyang termino bilang presidente. Kakalad ka rin nila sa kulungan dahil lamang sa kanilang itim na plano na manatili sa pwesto panghabang buhay. Huwag po tayong malilito ha. Kaya po nila ginagawa ito na pakukulong si Presidente Duterte, na pinapa-impeach at pinapatanggal bilang Vice Presidente si Sara Duterte dahil nais nilang manatili sa kapangyarihan forever. Kung hindi si Tambaluslos, kandidato ng Liza Tanas. Ikaw magkwento kung sinong kandidato ng Liza Tanas. Well, na-post ko na yan kung sinong kandidato ni Liza Tanas. Pero bago ako pumunta doon, Spokes 2023 pa lang, sinasabi ko na itong evil plan ng Marcos administration. Natatargetin, una, SMNI, PRRD, Inday Sara, vloggers. So lahat ng mga in-expose natin. Di ba? Di ba? Lahat mo ako. Ako lang una. Kasama tayong dalawa doon. Tayo actually Oo nga pala, ang tinarget talaga. Oo, tayo talaga ang tinarget. Lalo na yung pinalabas natin yung pulburon video. But anyway, yung pulboronic. So, kitang-kita na yung mga information na natanggap mo ay pareho talaga at nangyari na nga ngayon sa Bangag administration. So, ano yung tanong mo nung kanina? Sino bang kandidato ni Liza Tanas? Ni Liza Tanas. Okay. So actually, meron ng... Ano pa sila? Maglalabanan pa sila. May nagsasabong na sila sa loob. Ayon sa ating grabe, reliable source talaga ito dahil kadikit ito ni Liza Tanas na pinangakuan niya ang kanyang crush na si John Vic Remulla na susuportahan niya na maging presidente over kay Tambaluslos. Kaya meron silang sabong dyan sa loob ng Malacanang. So, yan ang nakita natin. Pero Diyos ko, wala namang kaapil-apil si John Vic Remulla sa taong bayan. Kung meron man, kakaperaso lang. Baka yung pulido lang ang, meron siyang appeal. Pero sa totoo lang, yan ay pinakakalat na, according to our source, pinapakalat na ni Liza Tanas. At ano na yan, pinag-uusapan yan sa mga business sectors, sa mga tycoons, yung may mga malalaking negosyo, na pinupush ni Zatanas si John Vic Remulla for presidency sa 2028. So yan ang kanyang kandidato, not Tambaluslos. Kaya hindi rin natin alam kung ano yung mga magaganap pa na bangayan nitong Tambaluslos and Liza Tanas. So yan yung mga information na nakuha natin. Anong sabi ng puting ahas mo? Bakit ayaw ni Liza Tanas kay Tambaluslos? Sila ang, kumbaga, mag-anak. At sila naman talaga, alam mo, sabi nga ni Inday Sara doon sa kanyang press conference ng hating gabi, na nandun tayo pareho dalawa, no? Na nung eleksyon, nagrereklamo si Tambaluslos, hindi naglalabas ng pera ang Liza Tanas at ang bangag at lahat pinapaubaya sa kanyang gastos. At ang sabi ni Inday Sara, huwag ka mag-alala, lahat ng nakakalap kong mga contribution, ibibigay ko lahat sa iyo. Pero bakit ngayon ayaw ni Liza Tanas kay Tambaluslos? Well, kasi nauungusan siya. According to our source, nauungusan siya dito sa pagnanakaw. So, nagpaparamihan sila ng nakaw. Nakita mo naman, ang Congress hawak ni Tambaluslos. 'Di ba? Siya ang may final say diyan. So, yan ang kanilang pinag-aawayan. So, hindi pa natin alam kung ano pang iba, but ang sabi ng source ko, gusto yatang, ang term ko dyan, gustong matikman ni Liza Tanas yung kanyang crush. Kaya naman pinapaasa niya.
Baka bubudulin lang to si John Vic. Di ba? Ako, Katulad ng kaibigan pagbubudol ko. sa ating lahat. Oo. Kaibigan ko silang pareho, si John Vic at saka kanyang napakagandang misis na doktora, no? Sana wag naman, no? At anyway, alam mo, dalawa na yung kasong napag-usapan natin, ha? Yung GAA at saka yung PhilHealth. Meron pa tayong ibang mga kaso, pero itong isang kaso na susunod na pag-uusapan natin, pero bago tayo magpatuloy, Prof. Ana, magparamdam ka kung nandiyan ka na. Nagpaalam kasi si Prof. Ana na siya medyo malilate, no? At meron ata siyang Yes. ka-meeting. So pag nandyan ka na, magpakita ka lang para magbati, enjoy the conversation. No? Pero itong susunod na kaso ay kaso ng mga vloggers na isinampa sa Korte Suprema dahil nagkaroon ng pag-hearing ang tinatawag na, anong tawag dun sa TRICOM Committee? Anong tawag natin sa TRICOM Committee? Kasi ano yan no? Public Information at saka Information Communication Technology, ICT. No? Ano yung tawag natin sa TRICOM? Kasi yung Quad Huad. Yung TRICOM, Tridorcom. Tridorcom, Oo. nagdidinig ngayon ng isang resolusyon kung saan tinawag ni Ace Barbers na narco-vloggers at pogo-vloggers ang mga DDS vloggers. At kasama ka doon, Mother Dragon, papayag Yes. ka ba dyan? Anti-bangag vloggers. First naman, talagang hindi naman sila pumayag na susupili na lang sila kasi nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema, Gonzales versus Chavez. Yung nag-utos yung dating Secretary Chavez, Gonzales pala, na huwag niyong pa-e-ere yung Hello Garci tape na yan. Otherwise, paparusahan ko kayo. Nagpunta si Frank Chavez sa Korte Suprema na bawal yung ganyang banta dahil yan ay nananakot. At ang pinagbabawal ng saligang batas, hindi lang yung aktual na panunupil ng malayang pananalita, kundi yung kahit anong bagay na magiging dahilan para matakot ang taong bayan na magsalita. Dahil napaka-importante ng karapatan ng malayang pananalita sa isang demokrasya dahil nga naghahanap tayo ng solusyon sa problema natin, habang walang po pwedeng magkaroon ng monopoliya kung anong solusyon, hayaan natin marinig lahat ng idea. No? Pero di ako kasi makapag-discuss dyan dahil kami yung tumatayong abogado ng vlogger. So hayaan kitang ikaw ang magdiskurso dahil ikaw daw ay narco-vlogger at ikaw daw ay isang pogo-vlogger. Ayon si Ace Barber. Well, dapat nga dapat nga siya yung unang nagkaso sa amin. Kung meron siyang ebidensya na kami, 37 kami, na tumanggap ng pera galing sa Pogo at galing sa narco. So ako naman, kasi napag-usapan namin sa group na supposedly kasama ako sa pag-file ng case against him at sa iba pang mga kasama dyan sa Tridorcom. Pero kasi alam mo naman yung situation ko, na talagang may assassins at may tinatarget talaga ako ng Bangag Administration. So alam mo naman, the moment na umapak ako sa Pilipinas, baka itaniman ako ng 1 toneladang pulburon at sasabihin, itong Maharlika na ito, salta ng pulburon, siya pala ang may bitbit na pulburon. Di ba? So, ang sabi ko sa aking mga kasamaang vloggers, kayo na lang muna dyan sa Pilipinas. Kasi pag nag-file ako ng case, kailangan personally, pag nagkaroon ng hearing, nandiyan dyan ako. Di ba, folks? Hindi naman pwedeng sa Zoom lang, via Zoom lang, unless na payagan nila ako. But definitely hindi. Kasi ayaw nga nilang pumayag na naka-Zoom ako dun sa mga previous Senate hearings at na inimbita ko. So, ang nakikita ko dito, hindi kumbaga na underestimate ni Barbers at ng Tridorcom ang mga vloggers na kahit na magpakalat sila ng fake news o akusahan tayo na narco or pogo vloggers, akala nila hanggang social media lang kami. But, grateful ako sa ating kila Crisette, kila Dr. Lorraine, AJ Morales, Joey at lahat ng mga nandoon, MJ, na talagang nanindigan sila, na nag-file sila ng case against dito kay kay Barbers na ito. At ang nakakatawa, mga kababayan, at sorry for sure, alam naman natin lahat, na si Barbers pa ngayon nag-play victim. Na ang ginawa daw ng mga vloggers na pagtungo sa prosecutor's office ay panghaharas sa kanya. So bilang abogado naman, ano ang iyong opinion dyan? Okay.
Kung hindi ako pwede magsalita doon sa petition sa Korte Suprema dahil tumitindig kaming abogado ron, pwede naman akong magsalita dito sa libel kasi hindi ako Yes. abogado dyan sa libel case na yan. At saka hindi pa yan nasa korte. Ang libel naman kapag ikaw ay nag-akusa sa isang tao na isang bagay na gumagawa daw ng krimen o di naman kaya talagang nagdudungi sa kanyang katauhan at ginawa mo yan sa isang pampubliko na pamamaraan at alam mo naman kung sino ang tinutukoy niya. At ang tinutukoy talaga naman niya ay yung 37 na inimbitahan ng Tridor Committee na yan, no? Pwede talaga silang managot para sa libel. Now, ang akin lang is, importante na sabihin natin sa taong bayan na dinidemanda si Barbers for libel, hindi dun sa mga bagay-bagay na sinabi niya habang siya ay nasa Kongreso. Kasi lahat ng bagay na sinabi niya habang nasa Kongreso, hindi po pwedeng maging basehan for libel. Pero kasi dada siya ng dada sa media at sa labas ng Kongreso, doon siya na-demanda tuloy. Kasi kapag siya naman nagkita sa labas ng Kongreso, hindi sakop yan nung tinatawag natin ng immunity from libel ng mga mambabatas. Dahil yung immunity from libel sa mga bagay-bagay na nabanggit lang sa opisyal na pagdinig ng Kongreso dahil nga ang Kongreso ay gumagawa ng pulisiya, solusyon sa mga problema. So kinakailangan pakinggan lahat ng posibleng solusyon at kinakailangan ng mga debate dyan sa Kongreso, hindi gaya sa nangyayari ngayon na sunod lang kitambi, kung hindi dapat matindi ang debate nang malaman natin ang tunay na solusyon. So sa tingin ko, pwedeng magkaroon ng libel dahil ang dinimanda naman ng Group of 37 ay mga pananalita sa labas ng Kongreso na tinawag talaga silang narco-vloggers at saka pogo-vloggers. Ang issue lang is, pinangalanan ba sila? Actually, kung sa interview niya ay hindi pinapangalanan, nag-privilege speech siya . At saka, palagi siyang sabi na itong 37 nito hindi sumusipot, sila ang narco-vloggers, sila ang pogo-vloggers. Ibig sabihin, yung 37 ang tinutukoy niya. Hindi naman sinasabi ng batas na kinakailangan banggitin ang pangalan. Ang kailangan lang, identifiable. Malalaman mo kung sinong tinutukoy kung hindi man binanggit ang pangalan. At paulit-ulit kasi siya sa kanyang privilege speech, sa resolution, at sa kanyang mga pronouncements sa media na yung 37 na hindi sumisipot, sila yung mga narco-vloggers at saka mga pogo-vloggers. Diba? Ang spokes, sa mga article ng mainstream media, ang tawag talaga sa amin is narco and pogo-vloggers. Walang allegedly Talagang diretsahan na narco and pogo-vloggers kami according to Barbers. So, anong pakiramdam mo na sinabihan ka na isang Barbers, na isang congressman sa isang distrito na may isang tulay na parang 12 taon na ata hindi pa natatapos, no? Ikaw pa ngayon ng criminal daw. Anong pakiramdam mo dyan? Well, actually, hindi naman siyang unang nagsabi niyan na kami ay funded pa nga ng China. Kami ni SAS, pinagsabihan ni, who's that? Yung anak ni Enrile, si Katrina, no? Si Katrina Enrile na kami ay Chinese funded o China funded. So pakiramdam, I'm used to it, folks. Ang iba ko mga kasama, nasaktan, first time sa kanila. Pero lahat naman ng kasinungalingan or taint sa aking credibility ay ginawa na ng gobyernong bangag. Kaya nga, di ba, nung hindi ako natinag sa kanilang mga fake news against me, so ang ginawa nila, nag-fund si Lisa Tanas ng mga proxy cases at dinala dito sa Amerika. Nag-file defamation case kasi nga hindi nila ako mapatahimik. So akala nila, in 2022, masisira nila ako sa kanilang mga propaganda at manahimik na lang ako, iiyak at hindi na magbablog dahil napaya or something. Pero sabi ko nga, kapag nasa tama ka, at ang katotohanan ay nasa iyo. Ako personally, wala akong takot. Kaya nilalabanan ko tong bangag na ito. So sa tanong mo kung ano nararamdaman ko, hindi ako nabubwisit hindi ko sabi ko nga immune na ako sa mga ganon. But syempre, dun sa mga kakilala ko, mga kaklase mo, nag-aalala sila na sinisira kasi kilala nila ako na hindi totoo. Hanggang ngayon, nakita nila dito sa Amerika yung sitwasyon ng buhay ko. Sabi ko, naglolokohan nga kami nung nag-travel kami from Europe. Ang sabi ng mga friends ko,
O bakit pa tayo nag-sharing? Ilabas mo na yung binayad sa'yo ng Pogo at ng narco. So nagiging joke na lang. Pero hindi na nga ako nasasaktan doon. Pero mas nasasaktan ako doon sa mga kasamaan ko sa Pilipinas na first time sa kanila nangyari na naapektuhan yung family nila. So ako, nung first time na nangyari sa akin yung pagigipit nila, ng mga pangaharas nila, ang sabi ko sa mga loved ones ko, kulang kayo. Kayang-kaya ko itong mga bangag na to. So, yun lang ang aking pakiramdam ngayon. Tuloy ang laban. Let's fight for what is right. Kasi, ang pwede lang natin i-counter sa mga ito, yung katotohanan. So, kaya nga dumadating sila sa point na hindi kanila mapapatumba or hindi kanila masisira through media, social media. So, ang last resort ni Liza Tanas, alam mo yan, mag-hire ng assassins to gorgor me. Kaya nga, nag-iingat din ako. So, yan ang By the way, folks, I don't know kung nakita mo, no, na mayroong mga foreigners na mga kulto daw or mga religious group. Oo, sa Minglanilla, no? Minglanilla, Cebu. Oo. So, nagmamarch siya. Hindi kaya yan yung mga Afghan na empleyado ng American Embassy na dapat dadaan lang dito for processing. Kaso nga, si Trump ipinigil lahat ng pondo ng aid. So ngayon, stranded yung mga Afghan nationals na yan na hindi naman refugees dahil yan ay mga nagtrabaho sa mga Amerikano, no? Na dapat dyan sila sa Guam nagpunta para isettle. Ngayon, nandyan ngayon sa Minglanilla, no? At pero mukha naman silang hindi Afghans, folks. Kasi parang may mga European, Amerikano, may Middle Eastern. Kasi ma-identify mo yun kung lahat ay from Afghanistan para ma-identify natin yung kanilang features, di ba? Pero dun sa video na pinakita na actually na-post ko bago mag-intro si si Prof. Ana, so ipapakita lang natin. Ito yun, no? I don't know. Ay, nakaano ako. Ay, di bale, nakita naman na nila yon. So anyway, nakita nyo na naman yon. So, yun, bago tayo magtuloy-tuloy, andito na Sister Dragon. Prof. Ana, welcome to our show. Welcome. Thank you so much, Mother Dragon and Spokesari. Pasensya na po. Medyo na late lang. Nagkaroon lang ng meeting at ngayon nakabalik na. Nagmamadali ako para lang hindi talaga malate masyado. Pero still late pa rin ako. Maraming salamat, Mother Dragon at saka Spokes at kayo muna. At ngayon naman ay nakasali na ako. At yes, mainit nga ang ating mga pinag-uusapan ngayon. Kasama na yung nangyari sa Hong Kong at saka yung mga bali-balita na may a standing arrest warrant daw kay PRRD. Yung mga ganyang balita. Oo. Yes. Pinag-uusapan na nga namin kanina. Yeah. So, ayun, nakita mo rin ba, yung ituloy lang natin yung ating usapan na Spokesari, yung tungkol sa mga hindi natin alam, Afghans, European, Americans, o ano man ang lahi na nagmamarcha sa Cebu. Minglanilla. Oo, yun dun sa lugar na yon. Ang sabi ko nga, Spokes, ito ba ay pinalusot ng immigration? Ito ba ay dumaan sa tamang proseso? At kung mga matitino ito at ito ay mga, let's say, professionals, bakit sila nagmamarcha doon? Anong ganap? Di ba? So, hindi pa rin discount yan na talagang Afghan yan. Kasi ang ipinoproseso lamang nila ay mga empleyado ng Amerika galing sa Afghanistan. So I take it, ibang lahi din yan, no? Hindi lang mga Afghan. Kasi lahat ng mga empleyado ng US Embassy, yun yung nais nilang i-process dahil bibigyan daw sila ng special immigrant visa. Na na-stranded sila ngayon sa Pilipinas dahil nawala ang pondo siguro paglipad nila sa Amerika. No? Hindi lang yan. Dahil ayaw ni Trump na tanggapin ngayon yung mga immigrants na yan. Yes. No? So, baka mamaya, dito na maging permanent resident na sa atin yung mga Afghan na yan. Kung Afghan man yan. Pero mabuti na lang linabas mo dahil dapat naman ang immigration ng ating Bureau of Immigration, Commission on Immigration, dapat tignan kung anong ginagawa niya mga kaduda-dudang mga dayuhan dyan sa Minglanilla. Masarap pa naman ang lechon dyan sa Minglanilla. Pero kung sila yung mga Afghan, kami siya. I know.
Magtataka ka, no, Prof. Ana, magtataka ka bakit sila ba't kanino nagmamarcha? Sige, granted na sila ay Afghans. Ano sila? May kulto? Bakit ka nagmamarcha? Ano ba sila? Nag-organize ba sila ng isang terrorist group or something? So, nakakaduda na dapat. Go ahead, Prof. Ana. Dr. Dragon, sis, yun ang sinasabi ko, matagal na ako nagsusulat dyan. Ang sinasabi ko nga, may problema dyan sa mga Afghan national na sinasabi nilang refugee. Kasi ang justification actually ng Department of Foreign Affairs and even of the Marcos administration, mga refugee daw ito. Sabi ko, technically, they are not actually. Kasi at the moment, ang Taliban, ang Afghanistan, may bago na gobyerno. Wala naman actually policy ang Taliban i-kick out yung mga yan. Sila lang talaga ang gustong umalis ng Afghanistan precisely because natatakot sila na magkaroon ng retaliation against them yung Taliban government ng Afghanistan. Dahil bakit? Kasi ito yung mga Afghans na nagtrabaho para sa mga Amerikano at some of them are actually spies ng mga Amerikano nung panahon ng gera. So ito yung pupunta, i-repatriate sa Amerika kasi nga natatakot sila. So ang Amerika naman, okay, pinagbigyan. Pero ang tanong kasi, dadaan muna ng Pilipinas. Ang problema kasi dyan, ang sinasabi ko nga before, ang problema kasi dyan, na-verify ba talaga? Ang vetting process ba talaga is matindi. At makakasiguro tayo na itong mga ito, ay hindi magkakaroon ng backlash in a sense na magkakaproblema ang Pilipinas sa kanila. Kasi ang vetting process ang pinaka-importante. Pangalawa, nung time na yon, sinasabi nga na, sinasabi ko na ayusin muna nila kasi baka magbago ng administrasyon. Manalo si Trump at alam naman natin na President Trump talaga ina-avoid niya itong mga ganitong mga migrants na papasok sa United States kasi ang dami na ring problema ng United States talaga ng migration na hindi lang nanggagaling halimbawa sa mga taga-Afghanistan, even yung border with Latin American or South American countries. So alam naman natin yun. So sinasabi ko nga before pa mag-decide ang Marcos administration at before pa mag-agree dyan sila, dapat tignan nila na there's a possibility na mananalo si Trump. Nanalo nga. So you cannot blame President Trump kasi from the very start, yan talaga niya. Stranded in the Philippines, in Manila, nakapaligid ang mga lechon. Alam naman natin ang mga Afghan at mga Muslim. Problema nito yan. Namimiss mo na yung lechon. Wala pa ako dyan para ubusin ng mga lechon na hindi sila umay. Grabe, sunod-sunod. Meron pang isang nangyayari ha. Abang ngayon, nagpadala ng mga Marines sa Cotabato. Dahil walang notice, pinalitan nila ang Chief Minister ng BARM. Itong si Chief Minister Iqbal ay pinalitan na hindi ko kakilala kung sino yun, kung sino man ang pangalan niya. At ito ay isang hudyat na parang, may banta na naman sa kapayapaan sa Mindanao. Kasi alam naman natin na si Iqbal ginawang Chief Minister ng BARM dahil siya galing sa hanay ng MILF. Ang nais nating mangyari yung mga mandirigma ng MILF, sila na yung magpatakbo ng gobyerno nila dyan sa BARM. Ngayon, tinanggal unceremoniously. Ito ay matapos na malagdaan ng Marcos Jr. ang isang batas na nagpapa-postpone na naman ang eleksyon sa BARM. So nagpaupo sila ang bagong Chief Minister na walang mandato na hindi rin galing sa hanay ng MILF. Alam mo yun, kung galing siya sa hanay ng MILF, kahit paano maintindihan natin na wala silang mandato kasi magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!